Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw sa inyo at sa lahat ng masugid na sumusubaybay sa tambalan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Arkin, 27 years old, proud government employee, at tambalanista since 2016. Sumulat ako upang humingi ng payo. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang mas matanda. Hiwalay ang mga magulang namin. Exact opposites kasi sila. Si Papa, kontento nang maitawid ang araw-araw. Si Mama naman, ang taas ng mga pangarap. Ang daming gusto makamit sa buhay. Gusto ng sasakyan, sariling bahay at lupa, maunlad na negosyo, mataas na achievements at magandang karera para sa mga anak. Gusto kasi ni Mama na maipagmalaki sa ang kanila na kaya niya ding umangat sa buhay. Dahil hindi naman kayang suportahan ni Mama ang pag-aaral ko, nag-working student ako para makatapos sa kolehiyo. Sa awa ng Diyos, natapos ko ang kursong Bachelor of Science in Information Technology noong 2017. Ako ang kauna-unahang apo sa side nila Mama na nakapagtapos ng kolehiyo. At dahil hindi naabot ni Mama ang mga pangarap niya, pakiramdam ko sa akin niya ipinasa lahat. Sa 6 na taon kong pagtatrabaho, malayo-layo na rin ang narating ko. 2 beses na ako na-promote. Pero kahit ganon, kulang pa din para kay Mama. Araw-araw pa ding ipinaparamdam sa akin na hindi sapat ang mga pagsisikap ko. Wala siyang ginawa kung hindi ihambing ang trabaho at sweldo ko sa ibang mga kamag-anak namin. Buti pa daw si ganito nakabili na ng bahay, si ganyan may kotse na, si ano may magandang trabaho sa ibang bansa. Kaya tuloy kahit may mga sariling pangarap ako sa buhay, isinasangtabi ko lahat para matupad ang mga pangarap ng nanay ko. Kamakailan lang nakatanggap ako ng alok sa isang pribadong kumpanya para sa trabahong di hamak na malaki ang sweldo kumpara sa tinatanggap ko ngayon. Kaso, malapit ko na makuha ang pangatlong promotion ko. Yun nga lang, hindi naman ganun kalaki ang itataas ng sweldo. Tambalan, anong pipiliin ko? Tatanggapin ko ba yung alok na mas mataas ang sweldo pero walang assurance na tatagal ako sa mahabang panahon? O pipiliin ko ba yung trabaho ko ngayon na sigurado akong magiging empleyado ako hanggang mag-retire ako? Hindi kasi ako pwedeng mawalan ng trabaho, tambalan. May maintenance na gamot ang nanay ko na kailangan kong bilhin araw-araw. Salamat sa inyong payo, tambalan. Ang inyong tambalanista, Arkin. Hi, Arkin! Parang feeling ko knowing mo na yung sagot sa tanong.
Di ba? Ulitin natin yung tanong niya. Oo, at pipiliin niya ba yung trabaho na mas malaki ang offer pero walang kasiguraduhan? Or yung magsistay siya dito for the third promotion pero hindi kasing laki nung inaalok nung isang trabaho pero meron namang stability. Diba? Feeling ko, alam mo na yung sagot sa tanong eh. Ikaw yung nakakatansya ng bawat detalye na nangyayari sa buhay mo. Kailangan mo lang ng taong magsasabi na, tama yung decision mo. Ganon. Parang feeling ko, whichever you choose dito sa dalawang options na ito, basta paninindigan mo, magiging tama yan. Yung bang no turning back. Kapag halimbawa, nag-decision kang lumipat, mas malaki yung kumpanya, kahit medyo hindi ka sure kung magtatagal or unstable, mga ganyan, panindigan mo. Ang gawin mo, mag-ipon ka na mag-ipon, diba? Pwede din naman ditong sa isa na hanggang sa pagtanda, ang dami naman natin nakikita kang tatandaan ng mga government employees, diba? Talagang that's where they retire, diba? Okay lang din, 'di ba? Wala nang pagsisisi. Yun eh. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Feeling ko alam mo na yung sagot. Kailangan mo lang ng mga taga-sulsol. Naghihintay ka lang ng confirmation or validation sa magiging decision mo. Correct. At kami yung pinili mo. Di kung kami ang pipili, ako doon ako sa stable. Pwede. Doon ako sa stable kasi at least alam mo. Tsaka third promotion na. Yun na ilang sabi mo in 6 years nakadalawang beses ka na na-promote. Tapos may pangatlong promotion. Hindi lahat Ang daming mga kumpanya na 15 years na sila, 20 taon na sila, wala pang promotion na nagaganap. 'Di ba? Ikaw ilang taon pa lang, wala pang isang dekada pero third promotion. That's a good sign na nako, paakyat ka na hanggang sa susunod, 'di ba? Malaman-laman namin nandoon ka na sa bubong, 'di ba? Pa-level up ka na ng pa-level up. Nasa antena. Correct. Nasa diba? antena ka na ng government office na yan. Ganyan, di ba? Siyempre, doon ako doon sa stable. Hindi naman sinabing sobrang baba ng sweldo eh. Sinabi lang, mas mataas. Lagi naman pong may mas mataas. Lagi may mas maganda. Lagi may mas bongga, di ba? Correct. Pero ikaw nakakatansya ng sarili mo. Ikaw yung tipong who can take risk. Nasasawa ka na din dyan sa government work mo. Di pwede din naman, di ba? Ikaw depende. Ito, basta magiging iba-iba yan. Depende sa goal mo. Maaaring kasi yung payo ni Nicole ay hindi angkop sa gusto mong mangyari. Correct. Hindi angkop sa ugali mo. Yes. Hindi angkop sa capability mo. Pero punot dulo nito, depende sa goal mo yun. Yes. Ano ba yung gusto mong mangyari? But generally speaking, pag employee kasi, ang goal natin is greener pasture palagi. So in this case, kung yun ang target mo, magkaroon ng greener pasture, doon ka sa mas malaki ang sweldo. Yun talaga yung pipiliin natin. Pero may mga tao kasing hindi yun yung goal nila. So again, yung sinasabi namin, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng perspective. So ikaw yung nakakatansya niyan. Kasi may mga taong ang paniniwala nila na ina-enjoy ko lang yung ginagawa ko. Diba? Happy na ako sa sweldo ko. Kung gusto ko kumuha ng extra, maghahanap ako ng side hustle. May iba akong gagawin. Correct. They don't chase promotions. Kasi for them, they believe that promotion is additional task. Totoo naman din talaga. Diba? Na minsan, hindi necessarily additional income na malaki. Yes. Meron naman kaunti. Meron naman paubo. Ayan. Parang ganun lang. Ganun lang. Ay, na-promote. Bongga. Ang taas ng position. Magkano na sweldo niya? May konting ubot sinok lang. Ganun. Ibig sabihin ng itinaas, hindi ganon. Totoo yun. Kasi may ganon. Depende. Ikaw nga nakakaalam ng bawat detalye. So, iba-iba. So, kailangan mong alamin kung if you're after the promotion, make sure alam mo yung kaakibat na responsibilities nito. At the same time, kailangan malaman mo ano yung additional offer na ibibigay sa'yo. Kasi dapat meron Correct. Kasi kung sana hindi nga lang sinok, diba? Totoo yun. Na-promote siya, na siya, manager 6, diba? Pero Manager 6. Hindi, ewan ko. Di pa mali natin ganun sa inyo. May manager 22. Diba? Manager 6. Kasi diba ganun yung mga ganun mga employee position. 1, employee 2. Para kami, announcer 1, announcer 2. DJ 1, DJ 2. Mali mo may manager 6. Diba? Hindi ko alam kung ano. Malay natin may ganun. So, kailangan malaman mong lahat yun. Para hindi ka din nalilito. Guidance lang naman. So, kung again, kung ikaw ay naghahabol sa isang
klase ng promotion, if that will add to your credentials, At masaya ka doon. oo, Adi go. for it. But if Kaya you're... nga di ba sabi natin, partner, feeling namin, alam mo na yung sagot. Oo. Kasi mas kilala mo nga yung sarili mo eh. Feeling ko, partner, kaya siya nagtatanong ng ganito sa nanay niya. Kasi ang haba-haba ng kwento mo tungkol sa nanay mo, tapos ang ending, iba yung tanong mo eh. Akala ko ang issue mo yung nanay mo. Pero Paano ko ba hindi Diba? Paano po ba ako hindi makukulitan sa nanay ko? correct, Dapat diba? ganun yung Parang tanong. ganun eh, diba? Paano ko ba patitigilin yung nanay ko pag kumpara sa akin sa mga kamag-anak ko? Akala ko yun yung question. Kasi... Yung wala choosing Oo, which, yung pala which career. Feeling ko kaya gano'n na sobrang tindi ng build-up niya na kwento niya tungkol sa mga pangarap ng nanay niya. Kaya siya ngayon natutorn. Kasi Although may factor din. kaya ngayon nanay niya. Kaya siguro siya natutorn. Kasi ang palagay ko sa kanya, ang assessment ko bilang judgmental for today, judgmental pala ako everyday, di ba? Feeling ko alam niya na yung sagot niya, which is to stay. Kaya lang yung nanay niya, nandun sa background lurking. Na parang ano ba, kailan ba tataas yung Ganun yung sweldo? nanay mo, halukip-kip ang tawag. Halukip, tapos gumaganong-ganon lang siya. Tumitingin-tingin, sumisilip-silip, di ba? Inoobserbahan ang bawat galaw mo. Parang, sige, pataas ka ng pataas dyan, manager 6 ka, pero gasinok naman yung inaangat ng sweldo, di ba? Parang may ganon. Kaya ka natutorn ngayon. Feeling ko gusto mo yan yung gagawa mo. Kasi ano yung sinabi mo dun sa unang part? A proud government employee. Kasi feeling ko kung di mo trip yung ginagawa, wala yung word na proud. Feeling ko partner. Just a government employee, parang ganon. Correct. At isa pong government employee. Pero hindi, sinabi mo yung word na proud. So, di ba? So, ibig sabihin, happy ka dyan. You take pride, you in the promotion, in what you do, masaya ka. Kaya lang may nakahalukip-kip na nanay dun sa paligid na, may mataas na sweldo dito. Kailan na? Kasi kailangan na ng kotse. Diba? Mas mataas ang sweldo, mas magandang trabaho, mas magandang karir, mga ganong klase. Kasi siguro, baka may ganong feeling, diba? Minsan na parang public versus private. So may feeling na mas bongga kapag ka private school. May ganon, diba? O kaya government versus private company. So may feeling na mas bongga sa private. Mga ganong kemerot, kaya ganon si Nanay Lou. Kaya ikaw super nasa-stress kahit gusto mo talaga yung government work. Feeling ko ganon. Yun yung impression namin sa iyo. May ganong klaseng stress sa sitwasyon mo ngayon na dahil sa sa expectation ng nanay mo sa iyo. Pero siguro kailangan nung paliwanagan dito yung mudra mo. Diba? Mudra Kels. Mudra Kels, di ba? May iba ka bang gagawin bukod sa paghalo-kip-kip sa tabi ko? Bakit gusto mo mag-zumba? Kasi kung trabaho mo naman enjoy mo, di ba? And you're proud of it. Di ba? Tuloy mo lang. Kasi nandun yun, minsan kailangan maligaya ka lang sa ginagawa mo eh. Sa truth. Malaking bagay syempre yung sweldo. Pero hindi ka naman walang-wala dyan eh. Diba? Ako para sa akin, hindi naman siya walang-wala talaga at all eh. Mas mataas, lagi naman po may mas mataas na offer. Oo. Parang pero ganun. lagi mong isa sa alang-alang dito, yung kaakibat ng mataas na offer. Hindi pwedeng mataas lang ang offer eh. Meron yang may kaakibat yan responsibilities. Merong tawag doon, may tawag tayo doon, partner eh. May kaakibat yan, may trade-off. Yes. Diba? Totoo. Bakit mas mataas ang sweldo? Kasi mas laging puyat. Diba? Bakit mas kasi mataas ang buhay ibibigay? yung trabaho. Totoo. Bakit nagbibigay ng ganito, ganyan? Kasi mas may gagawin kang ganon. Oo, mga ganyan. Yung sinasabi din natin na depende sa tao yan, ikaw ba yung tipo ng klase ng tao na nasa safe side palagi? You are within your comfort zone? Komportable ka ba dyan? Or ikaw ba yung tipo ng klase ng tao na risk taker? Yan. Kasi kung risk taker ka, alam mo sa sarili mo na kaya mong umalagwa sa napakaraming 'di ba iba't ibang klase ng sitwasyon, then go for it kasi mag-e-excel ka doon. Kung yun yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Yeah. But if you're the type of person na gusto ko nasa safe side lang ako lagi. Happy ako sa comfort zone ko. Then dyan ka lang. Wala naman din masama doon. Yes, dyan ka lang. Hindi not lang na meaning to demean or to underestimate your capability. Lang, diba? Dyan ka nag-enjoy eh. So, dyan ako. Kagaya na sinabi mo, mas may mas may tenure ka dyan, na sigurado yung future mo dyan. Diba? Hanggang umuugod-ugod ka. Yung tipong sila na yung nagsasawa sa'yo, diba? Pero hindi ka pa maalis-alis kasi. Sabi na nila mag-retire ka na correct, pero ayaw mo pa. Kasi madaming gusto mo ganon. eh. Diba? You're proud about your job. You're proud of it. Then dyan ka. Pero again, kung ikaw yung tipo ng taong hindi pa pakali.
Diba? Parang nanay mo aligaga. Di, gusto ko pa, may kaya pa akong gawin. Patunayan Diba? sa sarili ko. Oh, I have to prove myself more. Diba? Gagawa ka pa ng paraan. And then, go, choose the other one. Oo. Ganun yun. So, Kaya ikaw hindi- yung makatansya. Diba? So, iba-iba kasi talaga. Promise. Depende sa sitwasyon. Yes. Depende sa ugali mo. Depende sa kung anong abilidad mo, 'di ba? Depende sa nanay mo, totoo din. Iba't iba rin ng nanay. Iba't iba din ang nanay. May nanay na katulad nitong kay Arkin na talagang sobrang hello keep ever, 'di ba? Oo, Nandyan nakaganon lang. palagi. Oo, lang. Ano ang mga desisyon mo na kailangan na parang mali lahat, 'di ba? Yan, Parang ano ganon. na, ganon, Oo, ganon. ganyan, 'di ba? Kailan tayo yayaman, 'di ba? May mga ganyang mga lurking in the background, ganyan. Pero meron din namang mga nanay na kapag ka tinanong mo kung anong kung anong gusto niya para sa kanyang anak, ang sinasabi ng nanay na yun, kung saan siya magiging masaya. Totoo. 'Di ba? Parang ganun na. Ako hopefully ganun ako ng klase ng nanay na Maging happy. Oo, na maging kung ano man yung gustuhin niya, yun yung kasi tinatanong ako lagi ni Princess parang sinasabi, what do you want for me to become Oo. when I grow old? Tapos sabi ko, ako hindi ko alam kung anong gusto ko 'di ba? Isipin ko pa yung gusto mo. Charot. Pag malaki ka na, kanya-kanyang buhay na tayo, anak. Hindi, lagi niya tinatanong. Kumbaga parang she values my opinion kung gano'n. Pero Oo. sa amin kaming mag-asawa kasi alam nga, pilitin ko siya maging piloto kung takot na takot naman siya sa air, di ba? O Oo. kaya pilitin ko siya mag-artista kung mahihain naman pala, di ba? Yung mga gano'n. Siyempre may mga hopes and dreams na sana maging athlete, sana maging lawyer, yung mga usual, di ba? Pero masyado ng diverse yung mundo Hindi na lang po tayo limitado sa pwede ka lang maging engineer, teacher. Ang dami po mga trabaho hindi ko naiintindihan yung job title. May ganun pala job Nagugulat title. ka, oo. no? Na parang, May ganun. ano trabaho mo? Na parang, ano ulit ang sabi mo? Ay, ang ganun, may ganun na pala, di ba? Kasi noong panahon po namin, it's either lawyer ka, teacher ka, doktor ka, nurse, police, di ba? Yan yung mga usual. Parang unusual pa nga yung piloto, di ba? Parang Oo. hindi pa masyado Pero ngayon, ang dami ng mga iba't ibang klase. So, may Anong ganon, gusto mong maging? Correct. Iba't iba nga. So yun yung sinasabi natin. Depende din. Kasi may iba't ibang klase ng nanay. Diba? At yung nanay na yan, iba't iba din yung pinanggalingan ng background. Diba? So, kumbaga, sa madaling salita, dito kay Arkin, bahala ka na. Kasi Malaki ka kahit na. anong sabihin namin. Nag-aral ka nga Oo. So mag-decide ka na sa sarili mo. Pangatlong promotion mo na nga, kami pa magdidesisyon para sa'yo. May isang beses pala na-promote Ito talaga. Nakakaloka kasi Arkin. Ano yung Oo. nanay mo ba? Ano yung gusto niyang direksyon sa buhay mo dati? Basic Corporate. okay. Gusto niya, Oo. anak, gusto ko lang maging mayaman ka tapos ang usapan. Hindi, Walang office, pressure. Office. Kasi parang Office. feeling niya kapag ka nagtatrabaho sa office, magtatagal. Kasi ang mga opisina, hindi naman siya basta-bastang nawawala. Ganyan. Sabihin sa nanay mo, ganun na lang, magsimplihan natin. Oo. Ganon! O kaya mo yan, Arkin!